pagbagsak naman ng tulay doon sa Isabela nagkakahalaga ng 1.2 billion pesos, sinimula na pong imbestigahan ng Senado. Kaugnay niya na may nakalapang report si Bombo JC Galvez. Sinimula ng imbestigahan ng Senado ang nangyaring pagbagsak ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela noong Pebrero 27. Ang naturang tulay ay nagkakahalaga ng 1.2 billion pesos. Sa motu proprio investigation ng Senate Blue Ribbon Committee, tinanong ni Senator Alan Peter Cayetano kung mayroon ng napasailalim sa preventive suspension matapos bumagsak ang tulay. 2 linggo na raw kasing nakalilipas, buhat nang bumagsak ang tulay ngunit wala pa ring preventive suspension. Ang tanging ginawa lamang daw ng ahensya ay pinagsama-samang lahat ng dokumento at wala ring tumatayong point person sa investigasyon nito. Bagay din na inamin ni Department of Public Works and Highways Undersecretary for Regional Operations Eugenio Pipo. Have you suspended anyone preventive suspension? Actually, Your Honor, we have a suspension. No, yes or no, sir? As of today, this morning, now as we speak, may preventive suspension kayo? Wala? Wala pa. Okay, na. Wala pa kayong preventive suspension. So, kung meron kalokohan dyan sa design, sa testing, napalitan na by now. Kasi the purpose of the preventive suspension, whoever is there, is not to say you're guilty. Di ba? So, ngayon, for example, I'm in charge sa Senate, nung new Senate building. Kung may mangyari ngayon dyan, dapat I am barred from dealing with anything there or my predecessor. Kasi nga, may access kami sa mga dokumento. Samantala, inamin din ni Pipo na taong 2018 pa lamang ay may nakita ng crack sa ginagawa pa lang noon na tulay. Questionable at may problema na anya sa kakayahan ng tulay noon. Batay sa timeline, 2013 ang simula ng proyekto, ngunit 2018 ay may nakita ng crack sa span 8 ng tulay. Sinita ni Cayetano nang malaman na gobyernong nagbayad ng retrofitting, ngayon dapat ay sagot ito ng kontraktor dahil pasok pa ito sa warranty. Git ng senador, hindi ba isang anomalya ito dahil gobyerno ang pinagbayad at ginawang bagong kontrata ang pagsasaayos na mabitak sa tulay, gayong wala pa itong 15 taon. Gayunpaman, sinabi ng Department of Public Works and Highways na kabilang na ito sa iniimbestigahan ngayon ng ahensya. Questionable na. The integrity is already questionable by that time because it is not yet subjected to loan and there are already perceived defects. Definitely there must be something wrong. That's why we hired a third-party consultant. That's part of his the terms of reference of his job. Tingnan lahat. Indeed, there was some, there should be some adjustment as to the design. Yeah, because they use a different code. Okay. 1997, the code or the structural code that they use is 1997, while the new code is 2015. Okay. Dismayado si Cayetano sa kung paano tinutugunan ng Department of Public Works and Highways ang nangyaring pagbagsak ng tulay sa Isabela City. Umaasang senador na pagtutunan ito ng pansin. Naniniwalang senador na mayroong problema sa pamunuan ng ahensya at tila sira ng reputasyon ng tanggapan at marami ng mali na nangyari sa 1.3 trillion pesos na budget ng ahensya. Sa Miyerkules na susunod na linggo, inaasahang muling itutuloy ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa issue. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!